Bago pa sumikat ang araw sa Roma, may gumagalaw ng anino sa gitna ng mga marmol na haligi ng Plaza San Pedro. Ang simoy ng umagay malamig, ngunit ang hangin ay may dalang init ng inaabangang pagbabago. Isang matandang madre ang dahan-dahang lumapit sa gitna ng plaza. Bitbit niya ang rosaryo na tila pinagdikit-dikit ng mga dasal sa buong buhay niya. Umupo siya sa baitang at tumingala sa langit. Ngayon, Panginoon, bulong niya, ipakita mo sa amin na hindi mo kami kinalimutan. Sa paligid niya, dumarami na ang tao. Mga peregrino mula sa iba't ibang sulok ng mundo, may dalang watawat, rosaryo, litrato ng mga mahal sa buhay. Hindi ito ordinarong misa. Hindi ito simpleng pag-upo at pakikinig. Ito'y paghihintay sa isang mensaheng hindi binibigkas ng salita. Sa kalayuan, may ilang kamera na nakaset up na. Ang media, gaya ng dati, ay handang humuli ng bawat kilusan, bawat kibot ng liturhiya. Ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang tunay na masasaksihan. Sa loob ng Vatican, sa isang maliit na silid malapit sa basilika, nakatayo si Cardinal Luis Antonio Tagle, nakasuot ng puting kasuotan at pulang kapa. Tahimik. Nakatanaw sa bintana. Ang kanyang kamay ay nakalapat sa dibdib. Sa labas, naririnig niya ang paghuni ng ibon at ang unti-unting pag-ingay ng plaza. Handa ka na ba? Tanong ng isang obispong pumasok sa silid. Hindi ko alam kung kailan ba talaga handa ang isang tao sa ganito, sagot ni Tagle, may bahid ng ngiti sa mata, ngunit may bigat sa tinig. Hindi nila inaasahan. Hindi ito nakasaad sa schedule. Wala ito sa liturhiya. Alam ko. Bakit ikaw? Hindi agad sumagot si Tagle. Sa halip, humina siya ng malalim. Dahil minsan, ang mensahe ng Diyos ay dumarating hindi sa pamamagitan ng sermon, kundi ng katahimikan. Tahimik ang obispo. Tumango na lamang siya. Ang buong mundo ay nakatingin. At dapat nilang makita ang tama. Sa kabilang dako ng Vatican, sa kanyang silid panalanginan, nakaluhod si Pope Leo XVI. Ang kanyang mga kamay ay magkasalubong, ang kanyang mata ay nakapikit, at ang kanyang isip ay tila naglalakad sa alikabok ng mga misyon sa Peru, kung saan siya unang tinawag hindi bilang isang leader, kundi bilang isang lingkod. Bigyan mo ako ng puso na marunong makinig, bulong niya. Isang kalabit sa pinto. Ama Santo, sabi ng kalihim. Panahon na. Tumayo si Leo. Isinuot niya ang kanyang puting sutana. Sa kanyang mesa, nakahanda ang palyum, ang simbolo ng pagiging pastol. Ngunit hindi iyon ang laman ng isip niya. Handa na ba siya? Tanong niya, hindi lumilingon. Opo, Ama Santo. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. At sa katahimikan ng sandali, alam niya, ang simula ay hindi dapat malakas. Dapat totoo. Habang unti-unting nagsisidatingan ang mga lider ng estado, mga kardinal, mga monghe at madre, ang plaza ay naging dagat ng sangkatauhan. May umuusan ng dasal. May tahimik na lumuluha. May hawak na krusipisyo na tila pinipisil ang pananampalataya mula sa malamig na bakal. Isang batang lalaki mula sa Kenya ang humawak sa kamay ng kanyang ina. Mama, si Papa Leo ba ay mabait? Tanong niya. Hindi ko alam, anak, sagot ng ina. Pero siya ay pinili. Ipagdasal natin na maging totoo siya. Sa likod ng altar, nagsimula ng pumwesto ang mga tagapagsilbi. Ang chore ay tumugtog ng unang nota ng keri. Ang tunog ay pumuno sa hangin tulad ng paunang ihip bago dumating ang bagyo. Mula sa gilid ng basilika, lumabas ang prosesyon ng mga kardinal. Ang ilan ay seryoso, ang iba'y may pag-aalinlangan sa mata. Ngunit isa ang tumindig na tila alam ang bigat ng bawat hakbang, si Tagle. Hindi siya tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa altar. Siya nga, bulong ng isang monja. Bakit siya? Hindi ba dapat isang cardinal diakon? Wala sa liturhiya ang pangalan niyan. Ngunit hindi na mahalaga ang bulong-bulungan. Sa sandaling iyon, kahit ang mga kamera ay tila napayukod sa bigat ng katahimikan. Habang papalapit si Tagle, dala niya sa maliit na kahon ang singsing ng mangingisda, ang anel na isinusuot sa bagong Santo Papa, simbolo ng kapangyarihan at misyon ni Pedro. Sa loob ng kahon, ang ginto'y walang kinang. Ngunit sa puso ng tagapagdala, ito'y naglalagablab. Nang marating niya ang paanan ng altar, huminto si Tagle. Lumingon siya. Doon, sa gitna ng mga obispo at dignitaryo, lumitaw si Pope Leo XVI. Tahimik. Nakatingin sa kanya. Ang matay hindi puno ng utos, kundi paanyaya.
Naglakad si Tagle palapit. Ang kanyang mga hakbang ay hindi sa ilalim ng tradisyon, kundi sa ilalim ng liwanag ng panalangin. Sa puntong iyon, tumigil ang lahat. Ang mga chore ay nanahimik. Ang mga kampana ay hindi pa tumutunog. Tanging ang paghina ng libo-libong katao ang naririnig. Ang mundo ay huminto. Lumuhod si Tagle. Binuksan ang kahon. Inangat ang singsing. Tinapunan ng sulyap si Leo, at sa isang sandaling tila walang oras, isinuot niya ang singsing sa daliri ng papa. Walang nagsalita. Walang nagsigawan. Walang kamera ang nakakuha ng kabuuan ng kahulugan. Ngunit sa puso ng lahat ng naroroon, may pumasok na pangungusap, may nangyaring bago. Tumayo si Tagle. Tumango si Leo. Isang ngiti, halos hindi mapansin, ang dumaan sa labi ng papa. Salamat, mahinang sabi ni Leo. Hindi para sa akin ang araw na ito, Ama Santo, sagot ni Tagle. Para sa kanya ito. Muling tumugtog ang chore. Ngunit iba na ang timpla ng hangin. Ang plaza ay hindi na plaza. Isa na itong dambana ng pag-asa. At habang umuugong ang organo at naglalakad ang papa tungo sa harap ng altar, isang bagay ang hindi mabura sa isipan ng mga nakakita. Ang karaniwang tao, ang taong may luha sa homilya, ang tagapagsalita ng mga dukha, ang siyang humawak ng singsing at tahimik na nagsabing, ito ang simula. Ang araw sa Peru ay masyadong malapit. Hindi tulad sa Roma kung saan ang init ay marangal at bihasa, sa mga liblib na baryo ng Andes, ang araw ay parang hininga ng Diyos, direkta, di maiiwasan, at walang sinasanto. Sa gitna ng alikabok at putik, isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na sauten ang dahan-dahang naglalakad. May bitbit siyang maliit na Biblia at isang lumang rosaryo na nakatali sa pulso. Padre Leo, sigaw ng isang bata, kumakaway mula sa bintana ng isang barong-barong na gawa sa yero at mga tabla. Ngumiti ang pari at lumapit. Mateo, bati niya, nagsimba ka ba kahapon? Opo, pero hindi ako nakaabot sa komunin, sagot ng bata, sabay kamot ng ulo. Walang problema, sabi ng pari, yumuko siya, tiningnan ang bata sa mata, ang mahalaga, naroon ka. At narito ka pa rin ngayon. Bawat sulok ng lugar ay kilala niya. Hindi dahil siya ang leader. Hindi rin dahil siya ang pinuno ng parokya. Kundi dahil siya ang naging saksi sa bawat luha, sa bawat panalangin, sa bawat himalang maliit pero totoo. Si Padre Len, ang lalaking hindi sikat, hindi headline, pero hindi nakalilimutan. Sa gabi, natutulog siya sa lumang kampanaryo ng simbahan. Minsan sa semento. Minsan sa lupa. Sa mesa ng tanggapan niya, imbes na mga dokumento, ay mga sulat kamay na panalangin, mga listahan ng pamilyang nangangailangan, at ilang larawan ng mga batang tinuruan niyang magsimba at magdasal. Walang nakaalam na sa loob ng 10 taon, lihim siyang sinusulatan ng kanyang dating guro mula sa Roma. Isang lalaking ngayon ay may mataas na posisyon sa Curia. Hindi ka pa rin sumasagot, sulat nito, pero balita ko'y nilalakad mo pa rin ang mga kalye. Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga obispo ang may sasakyan at aircon sa opisina? Alam ko, sinagot nilan minsan. Pero ang amoy ng pawis ng mga dukha ay mas malapit sa amoy ng ebanghelyo kaysa sa pabango ng opisyal. Pagkaraan ng ilang taon, isang liham ang dumating na hindi niya inaasahan. Minamahal na Padre Len, sabi ng liham, sa pamamagitan ng direktiba mula sa Santo Papa, ikaw ay itinalaga bilang obispo ng Ayacucho. Hinihingi ng simbahan ang iyong karunungan at pananampalataya. Hindi siya natawa. Hindi rin siya nagulat. Umupo siya sa isang kahoy na bangko, hinawakan ng rosaryo, at tahimik na sinabi, kung ito'y paghuhugas ng paa, Panginoon, ako'y narito. Mula sa Ayacucho, lumipat siya sa Lima. Mula sa Lima, naging arsobispo. Sa bawat hakbang, hindi siya tumanggap ng sekretarya. Hindi siya tumira sa palasyo ng obispo. Nanatili siyang kasama ng mga tao. Sa gitna ng mga tag-ulan at taggutom, patuloy siyang naglalakad, nakikikain, nakikinig. Hindi siya nagsasalita sa kamera. Nagsasalita siya sa puso. Noong 63 taong gulang na siya, isang tawag mula sa Roma ang dumating habang siya ay naglilinis ng kapilya. Padre Len, sabi ng boses sa kabilang linya, nais ka pong kausapin ng Santo Papa. Personal. Ngayon na. Ama Santo na ang nasa kabilang linya. Panginoon, bulong niya, hawak pa rin ang basang mop. Pagkatapos ng 5 minutong pag-uusap, hindi siya nagsalita. Umupo na lang siya sa altar, nagrosaryo, at napaluha.
Sa Roma, dumating siya bilang isang estranghero. Sa mga hallway ng Vatican, ang mga tao'y nag-aalangan sa kanya. Hindi siya mukhang kardinal. Wala siyang entourage. Wala siyang mamahaling singsing. Pero sa mga asul niyang mata ay may lalim na parang bundok ng Andes, tahimik, ngunit buo. Isang gabi, ilang linggo bago magsimula ang conclave, tinanong siya ni Cardinal Muller, "Padre, kung ikaw ang papa, anong unang gagawin mo?" Ngumiti si Len. "Ibabalik ko ang simbahan sa kalye." "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin, titigil tayong magtago sa likod ng mga marmol at titindig tayong muli sa alikabok ng mga tunay na tao. Hindi yan popular. Hindi rin naman si Kristo, Cardinal." At dumating ang araw ng conclave. Sa loob ng Sistine Chapel, habang bumoboto ang mga kardinal, si Len ay nakayuko. Hindi siya nakatingin sa sinuman. Hindi niya pinakinggan ang bulong-bulungan. Dasal lang. Tahimik. Ang unang round, 1 boto. Pangalawa, 5. Pangatlo, 18. Hanggang sa ika-4 na balota, nagsimula ang katahimikan sa kwarto. Ang mga matay pumipihit sa kanya. Sa ika-5, umabot sa 70. Siya ang naging papalen na si. Ang kanyang pagtanggap ay simple. "Kung ito'y kalooban ng Espiritu, hindi ako tatanggi." At ang kanyang unang desisyon ay kasing tahimik ng kanyang panalangin, walang korona. Walang trono. Walang sermon. Hindi siya magsasalita muna. Makikinig muna siya. Ang mga liturgista ay nalito. Ang mga tagapagsalita ng Vatican ay nabalisa. "Wala bang opisyal na deklarasyon?" tanong ng isang mamamahayag. "Wala pa," sagot ng tagapagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang kapilya, nakaluhod siya at buo na ang loob. Sa misa ng kanyang inaugurasyon, may mangyayari. Isang bagay na hindi pa nasaksihan. Isang tahimik na pagbabago. Tinawag niya si Tagle. Isang lihim na pulong. Walang kamera. Walang tala. Walang ibang naroon kundi ang dalawa. "Luis," sabi ni Len, "ikaw ang maglalagay ng singsing." Nagtaas ng kilay si Tagle. "Ako? Hindi ba dapat? Alam ko ang sinasabi ng liturhiya. Pero alam ko rin kung sino ka." "Bakit ako?" "Dahil hindi ko kailangan ng isang tao na magpapalakas ng imahe ko. Kailangan ko ng kasama sa krus." Tahimik si Tagle. Tiningnan niya ang kaibigan. Nakita niya hindi ang papa, kundi ang lalaking lumakad sa alikabok, katulad niya. At sa katahimikan, tumango siya. Pagkalabas ni Tagle ng silid, may sumalubong sa kanyang opisyal ng Vatican. "Anong pinag-usapan niyo?" Ngumiti si Tagle. Panahon na para matutong manahimik ang simbahan. Sa gabing iyon, habang natutulog ang Roma, si Len ay nakatanaw sa bintana ng kanyang maliit na silid. Hindi niya tinanggap ang Papa Suite. Gusto niya ng silid na may tanawing langit at hangin. Sa kamay niya, hawak ang singsing. Hindi pa ito naisusuot. Hindi pa ito inilalagay sa kanyang daliri. Sapagkat para sa kanya, ang otoridad ay hindi isinusukat sa mga boto, kundi sa mga luha ng bayan. Sa ilalim ng bituin ng Vatican, pumikit siya at bumulong, "Bukas, sisimulan ko ang paglalakad muli." Ngunit sa pagkakataong ito, bitbit ko na ang buong mundo. May mga taong ipinapanganak para magsalita. May ilan namang isinilang para makinig. Ngunit may ilang pinili para umiyak, hindi dahil mahina sila, kundi dahil ang luha nila ay panalangin na hindi kailangan ng salita. Isa si Luis Antonio Tagle sa mga yon. Lumaki siya sa Cavite, isang lungsod sa Pilipinas na kasing ingay ng pista, at kasing dami ng krus sa bawat kanto. Anak ng isang guro at isang empleyado ng gobyerno, maagang naipakilala si Luis sa dalawang bagay na hindi kailanman kumupas sa puso niya, ebanghelyo at pagtawa. "Kahit kailan, huwag mong kalimutang ngumiti," wika ng kanyang ina. "Kahit ang krus ni Kristo ay may liwanag sa dulo." Sa murang edad, kitang-kita na ang kakaiba kay Luis. Mahiyain ngunit matalas. Tahimik ngunit mapagmasid. Sa misa, hindi siya basta nakaupo, pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng pari, bawat tiklop ng kasuotan, bawat sandaling tumatahimik ang simbahan. Noong siya 16 na taong gulang, lumapit siya sa kanyang kumpesor. "Pakiramdam ko po, tinatawag ako." "Tinatawag saan?" "Hindi ko alam. Basta nararamdaman ko lang sa puso ko na hindi ako dapat magtago sa likod ng normal na buhay." "Anak, kung yan ang tawag ng Diyos, sundan mo."
Pero siguraduhin mong hindi ka naghahanap ng entablado, hanapin mo ang mga sugat. Pumasok siya sa seminaryo. Sa mga taon ng pag-aaral, hindi siya naging pinakamatalino, ngunit siya ang laging pinakamasigasig makinig. Kapag may sinuman sa klase ang tahimik o naguguluhan, si Luis ang unang lalapit, hindi para magturo, kundi para makinig. Nag-orden siya bilang pari sa edad na 29. Hindi siya inasahan ng marami. Masyado raw emosyonal. Masyado raw malambot. Ngunit sa unang humilya niya sa isang maliit na kapilya sa Tondo, lahat ng mga tao ay napaluha. Hindi dahil sa husay ng kanyang sermon, kundi dahil sa pag-iyak niya bago pa man siya magsalita. Ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa anak na prodigal, bungad niya, ang tinig ay nanginginig. At kung alam niyo lang kung gaano karaming beses ako rin ang anak na yon. Mula noon, lumaganap ang pangalan ni Padre Tagle. Hindi dahil sa propaganda, kundi dahil sa pagkatao niya. Umupo siya sa sahig kapag nagsisermon. Niyakap niya ang mga batang palaboy bago sila magkomunyon. Nagsuot siya ng simpleng tsinelas tuwing bumibisita sa mga tahanang nasalanta ng bagyo. Hindi nagtagal, siya'y itinalagang obispo. At sa kabila ng titulo, hindi siya tumigil sa pag-iyak tuwing misa. Hindi ko po mapigilan, paliwanag niya minsan sa isang reporter, dahil kung ang Diyos ay umiiyak para sa atin, sino ba ako para pigilan ang sarili kong luha? Naging tagapagsalita siya ng mga naiwang hindi marinig, ang mga mahirap, ang mga biktima ng abuso, ang mga kabataang nalilito kung may lugar pa ba sila sa simbahan. Hindi siya takot magsalita sa mga konferensya, ngunit mas pinipili pa rin niyang magrosaryo sa gilid ng simbahan. Lumipad siya patungong Roma bilang kinatawan ng simbahang Pilipino. Sa bawat pagpupulong ng kurya, habang ang iba ay nagpapakita ng lakas sa teolohiya o galing sa Latin, si Tagle ay tahimik. Ngunit kapag nagsimula siyang magsalita, napapatigil ang buong silid. Hindi dahil sa kanyang argumento, kundi dahil sa aura ng isang taong nakikinig bago magsalita. Luis, sabi ng isang kardinal sa isang gabi ng hapunan, maraming nagsasabi, ikaw ang susunod. Susunod saan? Sa trono ni Pedro. Napangiti siya, ngunit may lungkot sa mata. Wala akong trono sa puso ko. Ang gusto ko lang ay makasama ang mga tao sa lupa. Nang si Papa Francisco ay pumili ng mga bagong kardinal, isinama si Tagle. Sa kanyang pagtanggap ng bereta, walang ingranding pahayag. Wala ring opisyal na banquet. Pumunta siya sa isang ospital ng mga bata at doon siya nag-almusal, tinapay, gatas, at panalangin. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang mga mata ng mundo. Sa bawat conclave, ang kanyang pangalan ay palaging kasama sa mga inaabangan. Ngunit sa tuwing hindi siya ang napipili, siya ang unang tumatawa, unang yumayakap, unang nagdarasal. Luis, tanong ng isang obispo sa kanya minsan, hindi ka ba nasasaktan na hindi ikaw ang napipili? Paano ka masasaktan kung alam mong hindi iyon ang misyon mo? Nang pumasok ang balita na si Len ay nahalal na papa, si Tagle ay nasa isang lumang simbahan sa Quezon City, nagpapakain ng mga batang lansangan. Isang madre ang lumapit at bumulong, ikaw dapat iyon. Hindi, sagot niya, tamang tao ang pinili. At siya ay kaibigan. Ilang araw makalipas, natanggap niya ang lihim na imbitasyon mula sa Vatican. Isang pulong. Walang agenda. Walang press. Walang kameras. Pagkarating niya sa Roma, sinalubong siya ni Len sa isang maliit na silid. Walang gwardiya. Walang sekretarya. Luis, wika ng Papa, gusto kitang makausap bilang kapwa pari, hindi bilang Papa. Pakinggan kita bilang pari, sagot ni Tagle. May hihilingin ako. Tungkol saan? Tungkol sa singsing. Tumigil ang mundo sa loob ng silid na yon. Ang isang pangungusap ay tila kidlat na tumama sa puso ni Tagle. Ako, tanong niya. Gusto kong ikaw ang maglagay nito sa akin. Bakit ako? Dahil hindi mo kailanman hinangad ang maging papa. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang dapat humawak ng anel. Lumakad si Tagle palapit. Alam mong lalabag tayo sa protocol. Alam ko. Pero mas mahalaga sa akin ang propesya kaysa sa protocol. Naglakad sila sa patio. Tahimik. Ang araw ay mababa na. Ang anino ng dalawang lalaki ay humaba sa marmol ng Vatican. Sa pagitan nila ay hindi usapan ng kapangyarihan, kundi ng tiwala. Luis, bulong ni Len, ang simbahan ay hindi mababago sa pamamagitan ng mga dokumento. Mababago ito sa pamamagitan ng luha mo. Napatingin si Tagle sa langit.
Kung ito ang tawag, hindi ako tatanggi. Pero hindi ito akin. Hindi na. Sa atin ito. At sa kanya. Nang gabi ring iyon, habang naglalakad si Tagle pauwi sa kanyang kwarto, isang madre ang nakasalubong niya. Ama, sabi nito, tunay ka bang kaibigan ng Papa? Mas higit pa doon, sagot niya. Magkasama kaming pinatatahimik ng espiritu. Sa kwarto niya, binuksan niya ang kanyang lumang bag, nandoon pa rin ang unang rosaryong ginamit niya noong seminaryo. Hawak niya ito. Niyakap niya. At sa katahimikan ng gabi, muling bumuhos ang luha niya. Hindi luha ng lungkot. Hindi rin ng takot. Kundi luha ng isang lingkod na handa na namang maglakad sa direksyong hindi niya pinili, dahil alam niyang sa dulo ng bawat pagluha, naroon ang Diyos na nagtuturo ng daan. 3 araw bago ang misa ng inaugurasyon, ang Vatican ay tila mas tahimik kaysa sa karaniwan. Sa mga pasilyo ng lumang lungsod ng pananampalataya, ang mga hakbang ay mas magaan, ang mga usapan ay puro bulong. Wala pang pahayag mula sa bagong Papa. Wala ring malinaw na schedule. Lahat ay naghihintay. Lahat ay nagtatanong. Ngunit sa isang silid sa gilid ng Apostolic Palace, ang sagot ay matagal nang dumating, hindi sa anyo ng anunsyo, kundi sa katahimikan ng 2 tao. Nasa loob si Papa Lendasie, nakaupo sa isang simpleng silya, hindi sa kanyang opisyal na trono. Sa harap niya, nakatayo si Cardinal Tagle. Wala silang bantay. Wala ring stenographer. Isang kandila lang ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Mainit, mabagal, sagrado. Luis, sabi ng Papa, ang tinig ay halos bulong, nais kong ikaw ang maglagay ng singsing. Tahimik si Tagle. Tinignan niya ang Papa. Hindi tulad ng nakaraang kabanata, ngayon ay mas malalim ang pagitan sa pagitan ng mga salita. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa bigat ng lahat ng hindi nila binabanggit. Hindi ako karaniwang pagpipilian, wika ni Tagle sa wakas. Alam ko, sagot ni Len. Iyan ang dahilan. Tumayo ang Papa, nilapitan si Tagle, at inilagay ang kamay sa balikat ng kaibigan. Hindi ko kailangan ng seremonya, patuloy niya. Kailangan ko ng saksi. Paano kung hindi nila maunawaan? Hindi nila kailangang maunawaan. Kailangan lang nilang maramdaman. Umupo muli ang Papa. Pinikit niya ang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila buong mundo ay huminto sa paghinga. Luis, Anya, bakit sa palagay mo pinapatahimik ng Diyos ang simbahan nitong mga nakaraang taon? Upang makinig tayo muli. Nagbukas ng mata si Len. Tumango. Eksakto. Sa kabilang bahagi ng Vatican, ang mga liturgista at opisyal ng seremonya ay abala sa paghahanda. Nakalatag ang mga kasuotan, inihahanda ang prosesyon, at inaayos ang programa sa detalye. Ngunit may isang detalyeng nawawala. Sino ang maglalagay ng anel? Tanong ng isang monsenyor sa isang pulong. Wala pa raw direktiba mula sa opisina ng Papa, sagot ng isa. Hindi ba't dapat iyon ay Cardinal Protodiakon? Ayon sa nakagawiang protocol. Bakit walang kumpirmasyon? Walang nakasagot. Walang gustong magtanong sa mismong Papa. Walang gustong ipilit ang liturhiya sa isang lalaking kilala sa tahimik na pagsira sa inaasahan. Kaya nagsimula ang mga espekulasyon. Baka bagong estilo, sabi ng ilan. Baka hindi patiyak. Baka may nais ipahayag. Ngunit walang nakaalam ng totoo. Nasa ilalim ng mata ng mundo ang Vatican, ngunit walang impormasyon ang lumalabas. Walang leak. Walang palihim na pahayag. Tila mismong ang hangin sa Roma ay pinilit manahimik. Samantala, si Tagle ay nasa kanyang kwarto, hawak ang isang piraso ng papel, hindi isang dokumento, kundi isang quote mula kay San Ignacio, sa panahon ng pag-aalinlangan, panatilihin mo ang kapayapaan. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit palaging dumarating. Pinunit niya ang papel at itinupi. Ipinatong sa kanyang Biblia. Tumayo siya. Tumitig sa salamin. Walang nakasuot na bireta, walang mga kasuotang pangkardinal. Tanging isang peres ng lumang sapatos at ang kanyang lumang crucifix sa lig. Naglakad siya palabas ng silid. Huminto siya sa isang pasilyo kung saan nakasabit ang isang lumang larawan ng mga naunang Papa. Tinignan niya ito ng matagal. Ano ba talaga ang hinihingi ng Diyos? Tanong niya sa sarili. Lumapit ang isang madre. Kardinal, mahinang tanong nito, may alam po ba kayo sa kung anong mangyayari sa misa? Tumingin siya sa madre. Wala.
Ngunit ang espiritu ay palaging nauuna kaysa sa schedule. Sa labas ng Vatican, sa media room, ang mga reporter ay nagiging balisa. May mga blog post na lumalabas na may pamagat na, sino ang pipiliin ng Papa para sa singsing? Bakit may katahimikan sa seremonya ng inaugurasyon? Ngunit sa kabila ng ingay ng mundo, sa loob ng Vatican ay nananatiling tahimik ang sentro ng lahat. Ang dalawang lalaking may alam sa desisyon ay hindi nagbibigay ng kahit anong pahiwatig. Sa mga meeting, si Papa Len ay nananatiling payapa. Hindi niya binabago ang ekspresyon. Hindi siya nagpapaliwanag. Panginoon, bulong niya minsang mag-isa, turuan mo akong mamuno na may katahimikan ng krus. 2 gabi bago ang misa, muling nagkita sina Len at Tagle. Sa mismong kapilya ng San Damaso, kung saan walang altar na marangya, kundi isang simpleng mesa at krus. Walang bantay. Walang alingas-ngas. Sila lang. Umupo si Len. Sa harap niya, isang kahon na yari sa kahoy na olibo. Doon nakapaloob ang singsing. Gusto mong hawakan? Tanong niya. Tumango si Tagle. Binuksan ang kahon. Tinignan ang singsing. Makinis. Mabigat. Walang nakaukit na pangalan. Tanging larawan ni Pedro na naghahagis ng lambat. Hindi niya kinuha. Hindi niya isinukat. Tiningnan lang. At alam mo, wika ni Len, lahat ng Papa ay may bagong singsing. Lahat ay winawasak sa oras ng kanilang pagkamatay. Dahil walang kapangyarihang permanente, sagot ni Tagle. Lahat ay utos lamang. Lahat ay pagtanggap. Pagtanggap ulit ng Papa. Hindi pag-angkin. Tumayo si Tagle. Huminga ng malalim. Sigurado ka ba? Hindi ko kailangang maging sigurado. Kailangan ko lang sumunod. Umabot siya sa kahon. Isinara ito. Hawak ito ng marahan para bang may dinadalang apoy. At sa labas ng kapilya, habang binabaybay niya ang daan pabalik sa kanyang silid, may mga mata ng bantay na sumulyap, ngunit walang nagtanong. Walang may lakas ng loob na magsalita. Kinabukasan, sa huling rehearsal ng liturhiya, muli silang nagtipon. Ngunit ngayong may mga liturgista, mga kardinal, mga gwardiya. Naghihintay ng direktiba. Holiness, tanong ng liturgical master, nais niyo po bang i-finalize kung sino ang maglalagay ng singsing? Tumingin si Len kay Tagle. Saglit lang, walang salita. Isang tingin. Tumango si Tagle ng bahagya. Sagot ni Len, malalaman nila sa oras na yon. Hindi na muling tinanong. Wala nang nagpumilit. Nang matapos ang rehearsal, nagkumpulan ang ilang kardinal. Alam niyo ba kung sino? May nagsasabing si Cardinal Tagle. Impossible. Bakit imposible? Hindi pa nangyari. Baka ito ang simula ng bagong bagay. Baka ito'y pagkakamali. Ngunit ang Vatican ay isang palasyo ng bulong-bulungan. Wala sa kanila ang may hawak ng totoo. Ang totoo ay namumuhay sa pagitan ng pananampalataya at paninindigan, at sa dalawang ito, sina Len at Tagle ay tahimik na lumalakad. Sa kanyang silid, sa huling gabi bago ang misa, nakaupo si Len sa paanan ng kanyang kama. Wala siyang isinuot na koronang pansimba. Nakapambahay lang. Sa tabi niya, nakapatong ang kanyang personal na journal. Sinulat niya ang mga salitang ito. Hindi ako pinili para mamuno mula sa trono. Ako'y tinawag upang tumindig sa lupa. At bukas, ang kamay na susuot ng singsing ay galing sa kaibigan. Hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa puso niya. Walang utos. Walang fanfare. Isang pag-amin lang, ang otoridad ay hindi ipinapasa, ito ay pinatutunayan sa pagluhod. Isinara niya ang journal. Pumikit. Isang dasal bago matulog. Samantala, sa kabilang bahagi ng Vatican, si Tagle ay naglakad papunta sa kapilya ng mga madre. Walang dalang anunsyo. Walang eskorta. Umupo sa hulihan, nagrosaryo kasama ang matatanda. Para saan ang dasal mo, anak? Tanong ng isang madre. Para bukas, na hindi ko makalimutan kung sino talaga ang nagsusuot ng singsing, hindi ako, hindi siya. Kundi ang kamay ng Diyos. Ang araw ay sumilip sa ibabaw ng mga kolum ng Plaza San Pedro na parang isang sagradong ilaw na dahan-dahang ibinubuhos ng langit. Maagang maaga pa lamang, daan-daang libong tao na ang pumuesto, mga peregrino, pari, madre, turista, bata, matanda, may dalang rosaryo, ilang may hawak pang kartolina na may sulat na, ipagdasal mo kami, Ama Santo.
Sa gitna ng plaza, tahimik ang karamihan. Hindi tahimik na walang laman, kundi tahimik na puno ng paghihintay. Isang uri ng katahimikan na hindi mapipilit o mapagpapanggap. Isa itong katahimikan na sumisigaw. Sa likod ng altar, abalang-abala ang mga tagapaglingkod. Sinsecure ang mga kasuotan, sinisigurado ang ayos ng mga kandila, ng mga tela, ng bawat detalye ng misa. Pero kahit sila, kahit ang mga bihasa sa liturhiya, ay ramdam ang bigat ng araw na ito. May kakaiba ngayon, bulong ng isa. Hindi ito katulad ng mga nakaraang inaugurasyon, tugon ng kasama niya. Hindi lang ito dahil sa bagong papa. Para bang may hinog na pagbabago. Sa loob ng basilika, si Papa Len Nasiu ay nagdarasal. Nakaluhod. Wala siyang staff sa paligid. Wala ring lihim na kasunduan. Siya lang. At ang Diyos. Panginoon, bulong niya, hindi ko ito pinili. Ngunit kung ito'y para sa iyong bayan, buuin mo ako sa gitna ng aking kahinaan. Nagsimula ang musika. Isang malambot na Kyrie eleison ang bumalot sa hangin, sinundan ng malalalim na nota ng organong tumunog mula sa puso ng basilika. Ang mga kardinal ay lumabas isa-isa, nakasuot ng pulang kasuotan, formal, solemn. Ngunit may isang hindi sumunod sa agos. Hindi siya ang nauna. Hindi rin siya ang pinakahuli. Pero sa bawat hakbang ni Cardinal Luis Antonio Tagle, may bumabagsak na aninong hindi kayang saklawin ng lente. Hindi dahil sa kanyang suot. Hindi rin dahil sa posisyon niya. Kundi dahil sa kung sino siya. Sa bawat hakbang, may lumuluha sa gilid ng plaza. Mga Pilipino. Pero hindi lang sila. May mga Aprikano. May mga Latinong may hawak na krusipisyo. May mga madre mula sa India, mga obispo mula sa Canada. Iba-ibang wika. Iisang pakiramdam. Siya ang napili, bulong ng isang batang lalaki mula sa Peru. Hindi para maging papa, kundi para ipasa ang anel. Ang papa ay lumabas. Nakaputi. Walang korona. Walang scepter. Walang ingranding paglalakad. Tumayo lamang siya sa paanan ng hagdan at tinapunan ng tingin ang dagat ng tao. Sa isang iglap, tila bumagal ang mundo. Ang mga kamera ay nagsimula ng mag-flash. Ang mga media outlet sa buong mundo ay live. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas malakas pa sa anumang broadcast. Pumwesto ang chore. Ang Gloria ay nagsimula. Latin. Lumilipad sa hangin na parang usok ng kamanyang. Pinuno ng musika ang plaza, pero ang sentro ng pansin ay nasa gilid kung saan si Tagle ay dahan-dahang kumilos. Bitbit niya ang kahon. Sa loob, ang singsing ng mangingisda, isang anel na hindi lamang ginto, kundi kasaysayan. Isang anel na hindi lamang isinusuot, kundi ipinapasan. At sa kanyang mga palad, tila may init na hindi niya maipaliwanag. Nang marating niya ang gitna ng altar, tumigil siya. Huminga. Tumingala. At sa pagyuko niya, lahat ay napatigil. Lumuhod si Tagle. Sa unahang hilera ng mga obispo, may gumalaw. Isang gwardya ang napatingin sa kapwa niya. Isang obispo mula sa Alemanya ay bahagyang sumandal, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ito bahagi ng liturhiya. Hindi ito nakasaad. Ngunit ito ang nangyari. Isinampa ni Tagle ang kahon, marahang binuksan. Kinuha ang anel. Hindi siya nagsalita. Walang script. Walang paunang salita. Isang lalaking lumuluha tuwing mangaral, ngayon ay hindi umiiyak. Tahimik siya. Malalim. Buo. Si Papa Len ay lumapit sa kanya. Hindi siya umakyat. Bumaba siya sa baitang. Tumayo sa harap ni Tagle. At naglabas ng kamay, hindi taas noo, kundi pababa. Bukas palad. At doon, sa gitna ng milyong mata, milyon-milyong pusong naghahanap ng direksyon, isang lalaki ang lumuhod. At isa pang lalaki ang nagpaabot ng kamay, hindi upang tumanggap ng kapangyarihan, kundi upang pasanin ang krus. Isinuot ni Tagle ang anel. Dahan-dahan. Walang yabang. Walang drama. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang bigat. Hindi ng ginto. Hindi ng tradisyon. Kundi ng panibagong simula. Walang nagsalita sa altar. Walang nagsigawan sa plaza. Kahit ang mga kameraman walang nailarawang sapat. Wala ring balita ang nakahula sa eksenang iyon. Walang script. Walang rehearsal.
Isang kilos lamang at nagbago ang ihip ng hangin. Ang chore ay tumigil. Tila hindi pa oras. Ngunit parang hindi na kailangang ituloy. Sa isang gilid may umiyak. Isang matandang pari mula sa Sudan. Tumayo siya, lumuhod sa kanyang pwesto. Kasunod niya, isa pa. At isa pa. Hanggang ang buong harapang seksyon ng mga dignitaryo ay nanahimik, hindi sa utos, kundi sa pagkakatanto. Iba na ito. Ibang simbahan ang gumigising. Sa loob ng Vatican, ang mga kardinal na hindi pa lubusang sumusuporta kay Len ay napaatras sa kanilang mga upuan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Ito ba ang magiging tono ng kanyang pamumuno? Katahimikan. Hindi pahayag kundi kilos. Hindi kapangyarihan kundi kapakumbabaan. Pagkatapos ng kilos, tumayo si Tagle. Hindi siya nagsalita. Tumingin siya sa mata ng Papa. Isang tango lang. Isang patak ng luha ang dumapo sa sahig ng altar. Tumalikod siya, bumalik sa kanyang upuan. Hindi sa unahan. Hindi sa gitna. Sa gilid. Doon kung saan hindi siya mapapansin. Si Papa Len ay muling umakyat sa altar. Hindi siya tumingin sa paligid. Tumingala siya. At sa mata niyang malinaw, kahit malayo, nakita ng mundo ang dalawang bagay, takot at tapang na magkasabay. Nagpatuloy ang misa. Ang palyum ay isinuot. Ang aklat ng ebanghelyo ay hinalikan. Ang insensaryo ay iniikot. Ngunit ang espiritu ng seremonya ay nagbago na. Ang mga taong naroon ay hindi na lamang nanonood. Sila'y nakikiisa. Ang mga nakatayo sa malalayong gilid ng plaza ay yumuko. Ang mga bata ay tahimik. Walang umiiyak. Walang kumakaway. Parang ang buong simbahan ay nakahawak ng hininga. At nang nagsimulang magsalita ang Papa, hindi siya nagsimula sa minamahal kong mga kapatid. Hindi rin siya nagpasalamat sa mga dignitaryo. Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay misyon. Hindi ako tinawag para mamuno, sabi niya, tinawag ako upang manilbihan. At ang singsing na ito, na isinusuot sa aking daliri ngayon, ay hindi tanda ng karangalan. Ito ay paalala ng dagat, ng lambat, ng isang mangingisdang nilapitan ng Panginoon sa baybayin. Habang nagsasalita siya, wala siyang binabanggit tungkol sa gesture. Wala siyang pinaliwanan. Ngunit ang buong misa, ang bawat salita, ay parang sagot sa kilos ni Tagle. Kung nais nating muling buhayin ang simbahan, anya, kailangan nating bumalik sa simula. Sa paglalakad. Sa pakikinig. Sa pagluhod. Sa kalayuan, sa gitna ng mga tao, isang batang babae mula sa Nigeria ang lumapit sa kanyang ina. Mama, ano po ang ibig sabihin ng lalaking lumuhod at nagsuot ng singsing? Ngumiti ang ina. Anak, iyon ang simbahan na bumabalik sa kanyang puso. At sa pagtatapos ng misa, habang binabasbasa ng Papa ang buong mundo, ang mga mata ng maraming tao ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa gilid, kung saan si Tagle ay nakaupo pa rin, nakayuko, at tila muling nagdarasal. Ang Vatican ay tahimik. Pero hindi na ito ang tahimik ng pagtatago. Ito na ang katahimikan bago ang bagyo ng pagbabago. Sa loob ng kanyang silid sa Vatican, si Papa Len Lasiu ay nakaupo sa mesa, mag-isa. Walang media, walang mga opisyal, walang ceremonial vestments. Wala rin siyang suot sa kamay. Ang anel ng mangingisda ay nakapatong lamang sa gitna ng mesa, sumasalamin sa ilaw ng maliit na lampara sa tabi. Tiningnan niya ito ng matagal, para bang hindi ito ginto, kundi salamin. At sa salaming iyon, nakita niya hindi ang kanyang sarili, kundi ang baybayin ng Peru, ang alikabok, ang ulan, ang mga bata sa chapel ng San Ignacio, ang mga babaeng umiiyak sa harap ng larawan ng Birhen. Lahat ng iyon, dinala niya rito. At ngayon, ito ang kapalit, isang piraso ng ginto na mas mabigat kaysa sa mundo. Sa kabilang dako ng palasyo, si Cardinal Tagle ay tahimik ding nakaupo. Nakaharap sa krus. Walang iniisip kundi ang sandaling iyon, ang kilos, ang pagyuko, ang pag-abot ng kamay, at ang marahang pagpasok ng anel sa daliri ni Len. Hindi iyon isang seremonya. Hindi iyon bahagi ng tradisyon. Para sa kanya, iyon ay pagkilala. Hindi lang sa bagong papa, kundi sa mismong espiritu na tahimik na kumikilos sa gitna ng liturhiya. Nag-umpisa siyang magsalita sa sarili, halos bulong. Hindi ko inakala na darating ang araw na ako mismo ang hahawak sa tanda ng otoridad ni Pedro, at ibibigay ko ito sa kaibigan, sa kapwa lingkod, sa taong may puso ng isang pastol.
Bumalik ang kanyang alaala sa araw ng ensayo, nang unang ipahawak sa kanya ang kahon. Sa sandaling binuksan niya yon, agad niyang naramdaman ang kakaibang init sa loob. Hindi ito init ng metal, kundi ng alaala. Ang anel ng mangingisda. Kilala sa Latin bilang Annulus piscatoris. Isang singsing na inilalagay sa daliri ng bawat papa sa simula ng kanyang pontipikado. Sa ibabaw nito, hindi korona, hindi trono, kundi isang ukit ni San Pedro na naghahagis ng lambat sa dagat, isang paalala kung sino siya bago naging bato. Gawa ito mula sa espesyal na haluang metal, ginto minsan pilak, minsan bronze, depende sa pinili ng bagong papa. Ngunit higit sa material, mas mahalaga ang ukit. Ang lambat. Ang tubig. Ang galaw. Walang imahe ng tagumpay. Tanging imahe ng misyon. Kapag ginawa ang anel, hindi ito ginagawa sa mass production. Isa lang. Iisa. Isang master engraver mula sa Roma ang gumagawa nito sa katahimikan ng kanyang maliit na workshop, kadalasan sa loob ng 72 oras pagkatapos ng halalan. Walang prototype. Walang duplicate. Bakit? Dahil ang anel ay hindi tagumpay, ito ay pagtatalaga. At higit sa lahat, ito ay nasisira. Sa oras na mamatay ang isang papa, ang anel ay pinapalo gamit ang isang espesyal na martilyo. Iniinspeksyon muna ng 3 saksi. Tinitiyak na hindi ito mapapakinabangan ng iba. Tapos, isinasagawa ang ritual. Isang basag. Isang tunog. Isang paalala, ang kapangyarihan ni Pedro ay hindi pagmamay-ari ng tao. Ito'y ipinapasa. Ibinabalik. At pinatutunayan sa serbisyo, hindi sa trono. Sa araw ng kanyang pagkakahirang, si Len ay binigyan ng opsyon, anong disenyo ang nais niya. Ang sagot niya, ibigay niyo sa akin ang imahe ng lambat, hindi ng bangka. Ang lambat ay kumukuha. Ang bangka ay lumulutang. Mas gusto kong ibinabato ako sa tubig, kaysa manatili sa ligtas na daungan. Kaya ganoon nga ang anel. Simple. Direkta. Walang hiyas. Walang pangalan. Iisang simbolo, si Pedro, nakatalikod, hinahagis ang lambat sa kalaliman. Balik sa gabi ng misa. Habang nakaupo si Len, suot na niya ang anel. Pero pakiramdam niya, ito'y hindi lang isang bagay sa daliri. Ito'y tila palad ng Diyos na dahan-dahang pinapasan ang kanyang braso. Hinubad niya ito. Hinawakan ng 2 kamay. Nagdasal. Diyos ko, bulong niya, ngayon pa lang, nararamdaman ko na ang bigat. Paano ko ito dadalhin? Tahimik. Ngunit sa kanyang isipan, may bumalik na tinig mula sa Ebanghelyo. Kapag ikaw ay tumanda, palalagyan ka ng sinturo ng iba, at dadalhin ka nila sa lugar na ayaw mong puntahan. Tumayo siya. Nilapag ang anel sa mesa. Lumakad patungo sa kapilya. Tahimik. Tanging ang yapak ng kanyang sandalyas sa marmol ang maririnig. Pagdating sa altar, lumuhod siya. Hindi nagsalita. Hindi humiling. Basta nanatili lang. Ang kamay niya ay walang laman. Ngunit ang puso niya ay puno. Samantala, si Tagle ay muling binuksan ang kanyang Biblia. Sa gitna, may sulat kamay na pahina mula sa isang lumang journal. Ang tunay na kapangyarihan ay ang tumangging gamitin ito para sa sarili. At ang tunay na karangalan ay ang ibigay ito ng may pagmamahal, hindi ng ambisyon. Pinirmahan niya iyon noong siya'y obispo pa lang. Ngayon, binabasa niya muli at napangiti. Panginoon, sabi niya, maraming nagsabing ako raw dapat ang papa. Pero kung totoo ngang mas mabigat ang magbigay kaysa tumanggap, baka ito talaga ang misyon ko. Kinabukasan, habang ang mundo ay abala pa rin sa pagbabalita ng misa, sa mga larawan, sa mga analisis kung ano ang ibig sabihin ng kilos ni Tagle, may isang bagay na hindi nila nakita, ang papa ay bumalik sa workshop ng tagagawa ng anel. Hindi siya nagpaalam. Isang simpleng kotse lang ang ginamit. Walang opisyal. Walang media. Pagdating doon, sinalubong siya ng matandang tagagawa. Holiness, sa bayo ko nito, hindi ko inasahan ang pagdating ninyo. Hindi ko rin inasahan ang bigat ng gawa mo, sagot ni Len, hawak ang anel. Mas mabigat pa sa itsura. Mas mabigat pa sa mundo. Umupo sila sa gilid ng mesa. Ang matanda ay kumuha ng isang itim na piraso ng bakal. Isang dating molde ng anel. Tuwing may bagong papa, sabi niya, nililinis namin ang mga kasangkapan, pinapalitan ang pattern, pinapalaya ang metal.
Wala kaming iniimbak. Wala kaming inuulit. Bakit? Dahil kahit ang parehong lambat, kapag inihagis sa ibang dagat, ay ibang isda ang nahuhuli. Tumango ang papa. At kung minsan, wala kang mahuhuli. Pero ihahagis mo pa rin. Sa pagbalik sa Vatican, naglakad si Len sa mga koridor na tila mas makipot kaysa dati. Ang mga pagbati ay puno ng galang, ngunit may halong takot. Hindi dahil siya ay mabagsik, kundi dahil walang nakaalam kung saan patungo ang kanyang pamumuno. Ang kanyang silence ay naging banta sa sistema. At ang kanyang anel, hindi lang simbolo ng tradisyon, kundi martilyong tahimik na sumisira sa luma. Sa kanyang opisina, may liham mula sa isang obispo sa Africa. Ama Santo, nakita namin ang gesture. Hindi namin alam ang buong ibig sabihin. Ngunit naramdaman namin ito sa dibdib. Salamat sa paalala na ang kapangyarihan ay dapat gamitin upang magpagaling, hindi upang maghari. At si Tagle. Bumalik siya sa kanyang apartment. Walang seremonya. Walang anunsyo. Ngunit sa pinto, may sulat sa loob ng sobre. Walang lagda. Walang pangalan. Nakasulat lang. Ikaw ang kamay na hindi humawak kundi nagpalaya. Binasa niya ito. Isinara ang ilaw. At muling lumuhod. Walang anel sa kanya. Walang upuan ng papa. Pero sa dibdib niya, may kapayapaang hindi kayang pantayan ng anumang titulo. Sa isang mundo ng kayabangan, si Tagle ay naging daan ng pagtalima. Sa isang mundo ng ingay, si Len ay naging sagot ng katahimikan. At sa pagitan nila, iisang anel, hindi lang tanda ng otoridad, kundi paalala ng krus. Ng lambat. Ng misyon. Isang bagay na maaaring magmukhang maliit. Ngunit kapag pinasan mo ito ng totoo, mabigat ito gaya ng kaligtasan ng buong mundo. Tumayo si Papa Lendasi sa pulpito na hindi niya pinili. Ito ay itinayo para sa kanya, itinuro sa kanya, at ngayon ay dapat niyang gamitin. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, hindi siya nakatayo doon upang itaas ang sarili. Nakatayo siya upang ibagsak ang mga hadlang na unti-unting nagpapatuyo sa espiritu ng simbahan. Sa harap niya, ang Plaza San Pedro ay puno. Mula sa mga hadang marmol hanggang sa pinakadulo ng kolonade, may libo-libong tao, iba't ibang lahi, iba't ibang wika, iba't ibang paniniwala. May mga kartulinang may dasal. May mga mata na pagod pero umaasa. May mga kamay na magkakahawak, nanginginig. Tahimik ang lahat. Ang uri ng katahimikan na hindi sinasadya. Ito ang katahimikan ng mga puso na handang masaktan kung iyon ang paraan para muling gumaling. Huminga si Len. Malalim. Hindi siya nagsimulang umiti. Hindi siya nagbiro. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at marahang inangat ang mikropono. Mga kapatid, simula niya, ang tinig ay mababa ngunit buo, hindi ko kayo papasayahin ngayon. May mga nagkatinginan. Ilan ang nag-angat ng kilay. Ngunit walang kumibo. Hindi rin ako narito para sa palakpakan. Hindi ako artista. Hindi ako hari. Ako'y isang mangingisdang muling tinawag. At ang dagat na kailangan nating hagisan ng lambat ay mas marumi ngayon kaysa dati. Tumigil siya. Lumingon sa magkabilang gilid ng altar. Tiningnan ang mga obispo. Tiningnan ang mga madre. Tiningnan ang kamera. Marami sa inyo ang nagtanong kung anong direksyon ang tatahakin ng simbahan sa ilalim ng aking pamumuno. Ang tanong ko, saang direksyon ba tayo tumigil sa pakikinig? Muli katahimikan. Mula sa isang bintana ng Vatican, isang sekretaryo ay napahinto sa pagsusulat ng minutes. Sa media tent, ang mga reporter ay hindi makapagsalita. Ang simbahan ay hindi itinayo upang maging museo, patuloy ni Len. Hindi rin ito fortress. Ang simbahan ay dapat maging tahanan ng mga wasak, hindi ng mga perpekto. Pero minsan, mas mabilis pa tayong magsara ng pintuan kaysa magdasal para sa lumalapit. Sa isang seksyon ng crowd, isang matandang babae ang napaluha. Katabi niya ang apo niya, isang binatang matagal nang nahiwalay sa simbahan. Lola, bulong ng apo, parang totoo ang sinasabi niya. Nararamdaman mo rin? Sagot ng matanda, sabay hawak sa kamay nito. Pinapayagan natin, sabi ng Papa, na ang politika ang magdikta kung sino ang karapat-dapat mahalin. Pinapayagan natin ang takot na palitan ang pananampalataya. Pinapayagan natin ang tradisyon na maging dahilan ng pagkabulag, imbes na maging ilaw sa landas ng pag-unlad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag.
Wala siyang binanggit na pangalan. Wala siyang sinisi. Ngunit ang bawat salita ay parang salamin, nakakatakot tingnan, pero totoo. At ang pagmamahal, pagpapatuloy niya, hindi ito bulaklak. Hindi ito dekorasyon. Ang pagmamahal ay krus. At ang krus ay hindi madali. Kung gusto ninyong sumunod kay Kristo, ihanda niyong masaktan. Ihanda niyong iwan ang sariling plano. Ihanda niyong mawala ang karangalan, ang seguridad, ang tama. Tumigil siya. Kumirot ang katahimikan. Sa isang gilid ng plaza, may lalaking dating pari na lumapit sa likod ng crowd. Dati siyang umalis sa simbahan. Ngayon, hindi siya makagalaw. Kung ang simbahan ay patuloy na magmamahal lamang sa mga magaan mahalin, sabi ni Len, tayo ay nagtataksil. Kung pipiliin nating protektahan ang sarili kaysa lumuhod sa tabi ng mga sugatan, hindi tayo tagasunod ni Pedro. Isa tayong relihiyong may magarang uniforme, ngunit walang puso. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang hangin. Marahang itinaas ng Papa ang kanyang kamay. Kapag sinasabi ko ang mga ito, hindi ito dahil sa tapang ko. Ako man ay natatakot. Ako man ay nagtataka kung kaya ko. Ngunit alam ko ito, mas malakas ang katotohanang sinasabi sa luha kaysa sa kasinungalingang sinisigaw sa entablado. Sa gilid ng altar, si Tagle ay tahimik. Hindi siya umiiyak. Pero alam ng mga nakatingin sa kanya, ramdam niya ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa Papa. Nakatitig siya sa krus. Para bang doon pa rin nanggagaling ang lahat. Sa mga monitor sa buong mundo, sa mga parokya sa Brazil, sa mga chapel sa India, sa mga coffee shop sa Canada, maraming tao ang huminto. May mga seminarista na tumigil sa klase. May mga madre na inalis ang apron at umupo sa harap ng ngezi. Ang ilan ay nainis. Ang ilan ay nasaktan. Ngunit ang lahat ay napatigil. Hindi ko alam kung gaano katagal ko kayong mapangungunahan, sabi ni Len. Ngunit habang ako'y nandito, ito ang aking misyon, pahintulutan ang Diyos na sirain ang simbahang hindi na nakikinig, upang itayo ang simbahang handang lumuhod muli. Wala akong bagong programa. Wala akong reforma. Ang meron lang ako ay panalangin. At pananampalataya na kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating kasaysayan, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Muli siyang tumigil. Tiningnan ang singsing sa kanyang kamay. Kumikinang ito sa araw. Ngunit sa kanyang mata, tila isang tanikala ito, hindi ng pagkakulong, kundi ng panata. Sa bawat paring pagod na magsermon dahil pakiramdam nila wala nang nakikinig para ito sa inyo. Sa bawat nanay na walang gabay, sa bawat kabataan na hindi na marunong magdasal, sa bawat baklang tinanggihan ng simbahan, sa bawat amang hindi na bumabalik sa misa bumalik kayo. Ang simbahan ay hindi perpekto. Pero ang puso ng Diyos ay nananatiling bukas. Wala siyang sermon notes. Wala siyang teleprompter. Pero bawat salita ay parang dumadaan sa apoy. Hindi dahil galit siya, kundi dahil sinusunog niya ang mga palalong paniniwala at pinapanday ang bagong pag-asa. Hindi ko kayang ayusin ang lahat pagtatapos niya. Ngunit alam ko ito, kung sabay-sabay tayong luluha sa harap ng Diyos, mas mabilis ang paggaling. At kung may isang lakas ang tunay na simbahan, ito ay hindi sa ganda ng istruktura, kundi sa kakayahang magpatawad, magmahal, at magsimula muli. Hindi siya nagsara ng humilya sa Latin. Walang benediksyong in grande. Tumingin lang siya sa krus. Yumuko. At bumaba sa pulpito. Tahimik ang buong plaza. Tahimik ang buong mundo. Ngunit sa katahimikan, nagsimulang maghilom ang isang lamat na matagal nang hindi napapansin. Pagkatapos ng misa ng inaugurasyon, hindi agad nagbalik sa dating ritmo ang Vatican. Walang press conference. Walang karaniwang recap mula sa mga opisyal ng liturhiya. Ang mga dingding ng palasyo ay tila nilamon ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi galing sa pagod, kundi sa pagkaanting. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nanatiling nakaupo sa kanilang mga mesa, hawak ang mga notebook, laptop, recorder, pero walang sapat na salita. Ilang ulit na pinanood ang replay ng seremonya. Paulit-ulit. Frame by frame. Ngunit hindi nila mabuo ang headline. May nakita tayong history, bulong ng isang senior journalist mula sa Londres, pero hindi ko alam kung anong klaseng history ito. Walang script, sagot ng isang kasamang editor. At sa unang pagkakataon, ang simbahan ay hindi naghahanap ng balita. Para bang sadyang ayaw nilang ipaliwanag.
Sa social media, nag-viral agad ang eksenang lumuhod si Tagle. Walang label. Walang edit. Isang simple, tahimik na video clip na umani ng milyong view sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit kakaiba ang tugon. Walang memes. Walang parodies. Ang komento ng karamihan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari pero napaiyak ako. Ito ang simbahan na inaasam ko. Parang may bumulong sa puso ko habang pinapanood ko yon. Sa Quezon City, isang maliit na kapilya ang binuksan magdamag. Wala itong aircon, walang marangyang altar. Ngunit ang mga tao'y pumila sa harap ng santong patron, bitbit ang mga rosaryo, kandila, at dasal. Sa tagiliran ng altar, may nagkabit ng larawan ni Tagle, habang nakaluhod, hawak ang singsing. Sa ilalim nito may papel. Ipagdasal natin ang mga nagpapasa ng misyon, hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Sa Lagos, Nigeria, ang isang paring matagal nang nagdaramdam sa simbahan dahil sa korupsyon ay hindi inaasahang nagpunta sa adoration chapel ng kanilang parokya. Umupo siya sa pinakaharap. Tiningnan ang Blessed Sacrament. Panginoon, bulong niya, kung may simbahan pang ang may puso, hayaan mong maramdaman ko ngayon. Umiyak siya. Hindi sa galit. Sa ginhawa. Sa Buenos Aires, isang grupo ng kabataang dating walang pakialam sa relihiyon ay nagpatawag ng vigil. Hindi sila sanay magdasal. Hindi rin sila sigurado sa ginagawa. Pero isa sa kanila ang nagsabi, kahit hindi natin alam ang liturhiya, pwede naman sigurong simulan sa tahimik na pag-upo. At sa loob ng isang oras, walang nagsalita. Nagdasal sila. Nagdasal, hindi para sa simbahan bilang institusyon, kundi para sa simbahang muling natutong manahimik. Sa Manila, isang jeepney driver ang nagsabi sa kanyang pasahero, "Pare, napanood mo ba yung kardinal natin? Yung parang, di na siya tao. Para siyang instrumento." Ng Diyos, tanong ng pasahero. Ng awa, sagot niya. Sa mga simbahan sa France, Italy, Poland, lahat ng may access sa livestream, lahat ng mga parokyang tila wala ng sigla, biglang nagkaroon ng panibagong ingay. Hindi ng kampana, kundi ng mga pusong nanunumbalik. Hindi sila bumalik para sumunod. Bumalik sila para sumama. At sa mga bahay na hindi na nadadalaw ng pari, sa mga kwarto ng kabataang hindi na nakikinig sa misa, may gumagalaw. Isang simpleng tanong. Kung ganito na ang simbahan ngayon, pwede pa kaya akong bumalik? Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Papa Len ay tahimik. Hindi siya nagbasa ng headlines. Hindi siya nakinig sa report ng Vatican Press Office. Sa mesa niya ay isang tasa ng kape, isang lumang notebook, at isang larawan ni San Pedro. Sa tabi ng larawan, nakasulat. Hindi mo kailangang magmukhang matatag, kailangan mo lang manatiling tapat. Tumingin siya sa kanyang kamay. Suot pa rin ang anel. Ngunit ngayon, hindi na ito mabigat. Hindi dahil bumaba ang responsibilidad, kundi dahil ramdam niyang may mga taong sumasalo ng bigat na ito kasama niya. Hindi ako nag-iisa, bulong niya. May simbahan pa. Sa silid ni Tagle, sa kabilang bahagi ng compound, wala ring katao-tao. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng bintana. Sa kamay niya, hawak ang rosaryo. Tinitignan niya ang ilaw ng Vatican na humahampas sa baso ng salamin. Sa mukha niya, walang pagod. Wala ring yabang. Alam niyang hindi lahat ay nakakaunawa sa kanyang ginawa. Alam niyang may ilang galit. May ilan din nagsasabing dapat siya na lang. Pero wala siyang sagot sa mga tanong ng mundo. Dahil ang tanging sagot niya ay katahimikan. Lumipas ang gabi. Sa loob ng maraming tahanan sa buong mundo, habang natutulog ang mga bata, habang pumipintig ang puso ng simbahang binubuo ng iba't ibang mukha, may isang panalangin na paulit-ulit na binibigkas sa iba't ibang wika. Panginoon, salamat sa pastor na hindi naghahanap ng palakpak, kundi naghahanap ng kalooban mo. At kung ang pananampalataya ay isang apoy, tila ngayong gabi, sa bawat sulok ng mundo, may mga kandilang muling nagniningas. Hindi pa ito apoy ng pagbabagong institusyonal. Hindi pa ito reformang makikita sa headlines. Pero ito'y tunay. At ito'y nagsimula hindi sa batas, kundi sa isang tahimik na pagyuko. Sa unang linggo ng kanyang pontipikado, marami ang naghintay ng mga anunsyo mula kay Papa Len na mga bagong kardinal, mga restructuring ng kurya, mga pagbabago sa panloob na pamamalakad ng simbahan. Ngunit ang mga araw ay lumipas na walang ganitong balita. Walang bagong dekretong inilabas.
Walang headline na nagpapakita ng mga shaking of powers. Sa halip, isang bagay ang unti-unting lumitaw, hindi administrasyon ang dumating. Isang misyon. Ang kanyang unang opisyal na paglabas bilang papa ay hindi sa isang state function o diplomatic hall. Isang hapon, habang inaasahan ng marami na siya ay makikipagpulong sa mga leader ng estado na dumating para sa inaugurasyon, lumabas siya ng Vatican sa isang simpleng van. Walang bandila. Walang convoy. Tumungo siya sa isang refugee center sa labas ng Roma. Nang dumating siya, walang banda. Walang media. Sa katunayan, hindi agad siya nakilala ng mga nasa lugar. Isang batang Syrian ang lumapit sa kanya habang siya ay nakaupo sa gilid ng kahoy na bench, tinapay sa kamay at nagtaka, "Ikaw po ba ang bagong pari dito?" Ngumiti si Len. "Bago ako sa lahat ng ito, anak." "Ano pong pangalan niyo?" "Leo." "Isa lang akong lingkod." Dinala siya ng mga tagapangalaga ng center sa loob. Doon niya nakilala ang isang ina na nawalan ng asawa sa digmaan, isang bata na may paso sa katawan, at isang gurong wala ng paaralan. Isa-isa niya silang kinausap. Hindi upang mangaral, kundi upang makinig. Kinabukasan, imbes na bumalik agad sa Vatican, dumiretso siya sa isang shelter ng mga inang solo. Walang announcement. Walang kamera. Doon siya nanatili ng halos 4 na oras, nakikinig sa mga kwento ng kababaihang pinili ang buhay sa halip na takasan ang kahirapan. Isang ina ang lumapit sa kanya, bitbit ang isang batang may kapansanan. "Hindi ako marunong magdasal, Ama Santo," sabi niya, "pero ngayon, gusto ko lang sabihin, salamat." Tiningnan siya ni Len, at marahang inilagay ang kamay sa balikat ng babae. "Hindi mo kailangang marunong magdasal para mahalin ng Diyos. Sapat na ang katotohanan mo." Sa ikatlong araw, ang kanyang unang opisyal na pulong sa loob ng Vatican ay hindi kasama ng isang presidente o isang kardinal, kundi mga misyonaryong nagbabalik mula sa Sudan, Honduras, at India. Mga pari na may pilat sa balat mula sa init ng misyon. Mga madre na halos hindi na marunong magsalita ng Latin, pero marunong magsalita ng sakit at pag-asa. "Panginoon," sabi ng isa sa kanila, "minsan po, pakiramdam namin hindi na kami bahagi ng simbahan." Sumagot si Len, "Sa mata ng mundo, kayo'y nasa gilid. Pero sa mata ng Ebanghelyo, kayo ang puso." Habang lahat ng ito'y nagaganap, si Cardinal Tagle ay nanatiling nasa anino. Hindi siya tumanggap ng bagong posisyon. Hindi siya binigyan ng bagong opisina. Ngunit sa loob ng mga koridor ng Vatican, ramdam ang kanyang presensya. Sa mga liturhiya, siya ay madalas nasa gilid, nakaluhod, nakayuko. Ngunit ang mga taong dati nag-aalinlangan sa kanya ay unti-unti nang lumalapit. Hindi dahil sa formal na appointment, kundi dahil sa tiwala. Isang obispo mula sa Europa ang lumapit sa kanya sa isang pulong. "Kardinal," wika nito, "ikaw ang puso ng pagbabagong ito, hindi ba?" "Hindi," sagot ni Tagle. "Ako'y kamay lamang. Ang espiritu ang gumagalaw." Sa mga panloob na pagpupulong ng kurya, maraming opisyal ang nagtaka, bakit walang restructuring? Bakit walang bagong pangalang inilalabas? Ngunit habang sila'y naghihintay ng galaw sa taas, unti-unting gumagalaw ang ilalim. Mga parokya sa Afrika na matagal nang walang pondo ay biglang nakatanggap ng tulong. Mga diocese na matagal nang hindi dinadalaw ng opisyal mula Roma ay biglang binisita. At sa bawat hakbang, isang mensahe ang unti-unting nabubuo. Hindi tayo nagpapatakbo ng institusyon. Tayo'y muling bumabalik sa misyon. Isang umaga, habang nagkakape si Len sa kanyang maliit na silid, tinawag niya si Tagle. "Luis," sabi niya, "hindi pa tayo nagsisimula. Nagsisindi pa lang tayo ng ilaw. Ano lang kailangan mong gawin natin ngayon?" Tahimik na gawain. Magsimula tayo sa mga hindi pinapansin. Sa mga hindi nakalista. Sa mga hindi iniimbitahan. At sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang isang serye ng mga pagbisita, lihim, walang press coverage, na nagpabago sa kabuang tono ng pontipikado. Mga dating preso. Mga biktima ng abuso. Mga lider ng maliliit na simbahan sa kanayunan. Mga kabataang nawalan ng pananampalataya. Hindi upang pagsabihan sila, kundi upang pakinggan sila. Sa Afrika, may isang maliit na kapilya na may biglang ipinadalang sulat mula sa Vatican. Simple lamang ang nilalaman. Ang inyong pagod ay hindi nakatago. Ang inyong pananampalataya ay tinatanggap. Kayo ay hindi nag-iisa. Lan.
At habang si Len ay nagpapatuloy sa kanyang katahimikang pagkilos, si Tagle ay nagpaabot ng sulat sa isang dating estudyanteng pari na ngayon ay tila naliligaw ng landas. Hindi pa huli ang pagbabalik, anak. Ang pintuan ng simbahan ay hindi kailanman isinara sa iyo. Bumalik ka. Hindi upang magsilbi agad, kundi upang magpahinga muna sa harap ng Diyos. Ang anel ng mangingisda ay patuloy na kumikislap sa kamay ni Len, lalo na tuwing tinatanggap niya ang mga liham mula sa mga pinakamalayong sulok ng simbahan. Ngunit hindi ito ang ginto na nagpapaliwanag. Ang liwanag ay galing sa mensahe sa likod ng singsing, hindi ka tinawag upang mamuno. Tinawag kang mangisda. At kaya, sa pagpasok ng bagong yugto ng kasaysayan ng simbahan, may mga hindi makaintindi. May mga nagreklamo. May mga nagsabing, hindi ito ang inaasahan naming Papa. Ngunit sa katahimikan, isang panibagong anyo ng pananampalataya ang lumalalim. Sa mga rosaryong muling hawak. Sa mga dasal na hindi scripted. Sa mga gabi ng pag-uusap sa pamilya na nagsisimulang muli sa tanong, babalik ba tayo sa simbahan sa linggo? Ang mundo ay hindi biglang nagbago. Hindi natigil ang mga giyera. Hindi napawi ang kahirapan. Ngunit sa isang sulyap ng Vatican mula sa drone ng media, may isang bagay na tumambad, ang simbahan ay muling lumuluhod. At sa katahimikan ng gabi, sa loob ng kanyang kwarto, si Papa Len ay muling humawak sa anel. Hindi upang itaas, kundi upang ipaalala sa sarili. Ito ay hindi korona. Ito'y lambat. At maraming isda ang nasa dilim. Ito ang hindi nakita ng marami, hindi lang isang bagong papa ang nahalal. Isang bagong ritmo ng pananampalataya ang nagsimulang tumibok. Hindi ito revolusyon. Ito ay pagbabalik. Hindi ito pagtatayo ng bagong trono. Ito ay muling pagyakap sa krus. At sa katahimikan ng Roma, sa panalangin ng mundo, at sa mga luha ng isang simbahan na gustong magmahal muli, isang mensahe ang sumisibol. Ang misyon ay muling nagsimula. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.